guys! Welcome back to my YouTube channel. And this is once again ang inyong nag-iisang lingkod na piling maganda pero ate kra. This is once again ambisyusang Marites na naniniwala sa kasabihan na okay lang na magmarites ka, wag lang sa buhay ng iba. So guys, in this video is pag-uusapan natin yung reason kung bakit ako nag-abroad. Oo, bakit nga ba ako nag-apply abroad? So guys, ang dami kasi nagtatanong sa akin na okay naman yung sahod mo sa Pinas. Okay naman na. Okay naman yung buhay mo sa Pinas. Bakit mo piniling mag-abroad? So guys, first and foremost, talagang nag-abroad ako kasi I want a new experience. Parang curious kasi ako. Parang masarap kasi sa buhay o sa pakiramdam na, makakapunta ako sa ibang bansa. Oo. Parang curiosity. Parang curious. Na gusto kong ma-experience. I want to explore. I want to try something new for myself. Parang ganun. And also, ano siya, para kasing ano siya sa akin. Kasi never pa ako nakasakay ng eroplano, guys. Sa totoo lang. So, parang pangarap kong sumakay ng eroplano. Kaya may gusto akong patunayan sa sarili ko na, ang sarap siguro 'no, makapunta ka sa Pilipinas, basta makasakay ako ng eroplano, gano'n. So 'yun, kaya nag-abroad ako. And the second thing guys, aside from gusto kong mag-abroad to try something new, to try new experience, second thing, minsan kasi akong hinuhulaan dati guys, isang albularyo from Secure or something, and isa siyang gay, and hinulaan niya ako na hindi daw ako makapag-abroad. Oo. So, hinulaan niya ako na meron daw ano, balakid. Oo, meron daw balakid na hindi ka makakapag-abroad. So, parang na-challenge, I take it as a challenge. Yung iba parang panghihinaan na ng loob kasi nga daw ganito, hindi ka na makakapag-abroad or something like that. Pero ang sa akin, ginawa ko siyang fuel sa pangarap ko. Kasi pinangarap ko talagang makapunta sa ibang bansa, di ba? So, parang ginawa ko siyang fuel, mas lalo akong ginanahan na mag-abroad talaga ako. May gusto kong patunayan. Sabi ko, I don't believe in manghuhula. But that time, para pa akong na-down. I felt so down. Kasi, ano ba? Talaga, hindi ako makapag-abroad. So, I want to prove myself na mali siya. So, ang ginawa ko, ah, sinubukan ko talagang kumuha na ako ng passport, tapos, ano, ano man tawag dito? Nagsimula na akong mag-apply, oo. And, yun nga, sabi ko nga sa medical, akala ko baka mag-fail ako kasi sabi nga niya, 'di ba, may balakid daw ako. Pero may gusto kong patunayan sa sarili ko. Sabi ko, yung future ko, ako yung may hawak ng future ko, hindi yung ibang manghuhula-hula. Hindi na nade-define yung buhay ko sa isang panghuhula lang. Kaya yun yung pinatunayan ko talaga, guys. Oh, first is gusto ko yung new experience, gusto kong makapunta sa ibang bansa. And the second thing is yung manghuhula nga, gusto kong patunayan na hindi naka-based sa panghuhula yung buhay ko. So, I am the one who build my future. Oo. And the third thing, guys, dito na tayo sa reality. Back to reality tayo. Ang hirap kasi talaga ng buhay dyan sa Pilipinas. So, yung nag-decide talaga ako na mag-abroad kasi in my previous job, kasi guys, is dumaan ka ako sa punto na parang ang hirap. Ang hirap magtrabaho diyan, minimum wager ka lang, tapos ang mahal ng mga bilihin, talagang hindi siya sapat. So, gusto kong mag-earn ng more kasi ambisyosa nga ako, 'di ba? So, gusto kong lumaki yung aking income para naman in the future makamit natin yung pinapangarap natin na ano, financially free. So, gusto ko yung makamit ko yung financial freedom earlier. Hindi yung ayoko kasi nagtatrabaho ako hanggang sa pagtanda, guys. Oo. So, yun, napaka-ano ng takbo ng isip ko na magtatrabaho ako almost senior na tapos hindi pa rin makahinto-hinto sa pagtatrabaho kasi nga nag-iipon, gano'n. So, yun yung reason na talagang gusto kong mag-improve yung ano ko, i-enhance or mapalaki yung income ko. Kaya talaga nag-abroad ako. And the fourth thing, guys, or the fourth reason is that, ah, alam mo yung pakiramdam, guys, na dina-down ka kasi nga ako, di ako nakapagtapos ng college, oo. Tapos parang hanggang diyan ka lang, oo. Tapos gusto ko kasing maiangat yung buhay ng pamilya ko. Yun talaga yung parang naging fuel ko din talaga na mag-a-abroad ako kasi ayaw kong nakikita yung pamilya ko na naghihirap, especially my parents kasi nga laki kami sa hirap talaga, guys. Ang hirap ng buhay na pinagdaanan namin. Minsan hindi kami makakain ng bigas dati, gano'n. Dumaan kami sa mga ganyang hirap. And then, yun na nga, parang
meron akong gustong patunayan sa sarili ko. Gusto kong baguhin yung buhay na dinanas ng pamilya ko. Gusto ko silang maihahon sa kahirapan. So, kaya yun parang kahit sabi nga nila, ang hirap na ng buhay sa abroad, gano'n. Unexpected naman ko naman yun na talagang hindi siya mahirap. And in reality guys, sobrang hirap. Kailangan talaga ng mahabang pasensya, gano'n. Hindi puwedeng tiyaga lang. Mahabang pasensya, tapos tibay ng loob, kung ano-ano pa yan guys. Dapat baunin mo yan talaga yung pasensya, tibay ng loob, tiyaga, ganun lahat. Lahat-lahat na package na yun. And yun nga guys, and sa akin naman, parang sa akin hindi ako nagsisisi. Hindi ako nagsisisi na nag-try akong mag-abroad. Kasi, um, okay naman siya. Nakita ko yung progress sa sarili ko. Nakita ko yung, alam niyo yun, yung may improvement ako sa buhay ko. So, yun talagang ah, pinagpapasalamat ko sa buhay ko. Kasi, parang para bang kahit ito lang yung narating natin, pero para bang may napatunayan na tayo kahit na papaano. So, ang saya-saya, masaya ako guys. So, yun yung reason. Alam niyo guys, kung may pangarap kayo, ah, habang bata pa kayo, subukan niyo talagang abutin yan. Kasi, ito kasi ako, 'di ba, knowing that ang pag-abroad is meron siyang age limit, so maaaring hindi na tayo pabata, patanda tayo. So every year nag-i-increase yung age natin. So habang bata pa tayo at may mga opportunity pa na dumadaan sa buhay natin, try talaga natin na i-explore yung buhay kasi ano mo, life is too short. So yun yung parang i-fulfill mo yung sarili mo na ito gusto ko 'to, subukan ko 'to. So yun naman, wala akong pinagsisihan at talagang nag-e-enjoy naman ako. So, hopefully makaipon tayo dito sa pag-a-abroad natin. So, sa lahat ng mga kapwa OFW ko diyan, alam ko may iba-iba kayong kwento kung bakit kayo nag-abroad. Alam ko yon na may mga hugot din kayo sa buhay. May ibang talagang pinangarap na mag-abroad, meron namang iba na napilitan lang dahil sa hirap ng buhay sa Pinas. Pero ito na lang talaga yung lagi natin tatandaan guys na kung ano man yung mga pagsubok na dinadaanan natin sa buhay natin, panandalian lamang ito. At kung ano man yung future natin, ang future natin nakadepende siya sa kung ano yung ginagawa natin today. Kasi yung future, wala tayong magagawa dyan eh. Yung magagawa natin ng paraan is yung today. So, yung future natin is bunga lang yan yung mga sacrifices natin today. Alam ko na mahirap yung buhay sa abroad. Alam ko na marami tayong mapagdadaanan ng mga hirap at pagod, sama ng loob sa mga amo natin. So, pero ito lang talaga yung tatandaan natin guys na magbubunga at magbubunga din lahat ng hirap natin na pinagdadaanan natin ngayon. Kasi nga, 'di ba, may aanihin din talaga tayo. Kapag may tiyaga, may nilaga. Char. So, ito guys, ito yung mga reason. Alam kong may iba-iba kayong reasons dyan, kung ano naman yung mga hugot nyo dyan. Pero, laban lang tayo guys. Kaya natin to. Yayaman tayong lahat. And sa lahat ng mga nanonood, thank you so much for watching my video. And kapag bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, please do like, comment, and subscribe guys. Kasi malaking tulong na po iyon sa isang content creator na kagaya ko. Thank you so much. Stay happy and pretty. And once again, this is Ambis Yusang Marites. Naniwala sa kasinyahan. Okay lang na mamarites ka. Huwag lang sa buhay ng iba. Bye-bye guys. Thank you so much.